Okay, so we now recognize Congressman Harry Roque. Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Sebastian, simulan natin kung ano yung klaro. Apo. Sang-ayon sa'yo. Correct? Sang-ayon sa'yo, hindi ka nangalakal na pinagbabawal na droga bago ang December 14 raid. Nililinaw ko po rito since 2001, nangalakal na po kami ng droga. Pero mula nung hindi ka nangalakal ng droga para sa kampanya ni Laila de Lima hanggang matapos yung December 2014 raid. Yun po, malinaw. Now, sinabi mo rin na nagbigay ka ng pera kay Secretary Laila de Lima. Opo. Now, itong mga perang binigay mo kay Secretary Laila de Lima, saan galing itong mga salaping ito? Droga din po. Doon sa pangangalakal ng droga. At sinabi mo, ang unang perang binigay mo kay Jonel. Tama? Opo. At magkano yung unang binigay mong pera? 2 million po. 2 million ba? Yung Opo. una mong binigay kay Jonel? Opo. Yung bago magpasko, sang-ayon sa affidavit mo, 5 million. Hindi po. 2 million. Opo. Okay. Matapos yon ay eto na yung insidente na nagbigay ka ng 2 million din Opo. na iniwan mo sa office ni Direktor Opo. Bukayo, Opo. na ang sabi ni Secretary Laila de Lima, iwan mo na lang dyan, wala si Jonel. Opo. So ang pagkakaintindi mo doon, siya nang tatanggap ng pera dahil wala si Jonel. Of course, dalawa lang po kami kasi nag-uusap eh, sir. Now, yung pagkakataon na yon, 2 million na yon, galing rin sa droga. Opo. Matapos yan, ikaw ay nagbigay at nagkalap ng magkano pang salapi? Additional po na 6 million po. Additional 6 million. At kanino mo binibigay itong additional 6 million? True Junel Sanchez na po. Now, balikan natin yung unang 5 million, na 2 million na binigay mo kay Jonel. Saan Opo. ba mo binigay itong perang to? Sa office po ng BTV3. BTV3. Opo. Kasi doon ka nagpipirme, no? Opo. Now, yung mga sumunod na halaga na ibinigay mo kay Jonel, saan naman nangyari ito? Doon na rin po. Doon na rin. Opo. Now, napakalalaking halaga nito, no? 2 million. Paano mo binibigay sa kanya? Nakabalot beton, nakabag? Paper bags po. Ganyan lang po 2 million eh. Pagbago po yung tigo 1,000 peso bill. Okay. Pero ang binibigay mo, mga 1,000 peso bill. Opo. Saan mo makinukuha itong mga bills na ito pag binibigay mo kay Jonel? Maliit pa ho ang 2 million sa loob ng Bilibid. Actually, makakita kayo ng 30 million dyan nagsusugal a night. Okay. So, sa loob lang talaga yan. Kapwa preso nagbibigay sa'yo nung Opo. halagang yan. Oo. Okay. Now, malinaw din at walang kaduda-duda na tumutol ka matapos ang raid at matapos ka magbigay ng 10 million, tumutol ka na ilipat ka sa Building 14. Opo. At ang sabi mo nga, ang ginawa mo para wag ka mailipat sa Building 14, pinasulatan mo sa abogado mo. Opo. Wala ka na ibang ginawa. Wala na po. Legal po ang lahat ng ginawa ko. So itong malinaw. Opo. Pumunta ngayon tayo sa hindi malinaw. Ang sinasabi mo, hindi ikaw ang pinaka-ma-impluensyang commander sa Muntinlupa. Opo. Bagamat ikaw ay nahalal ng mga commander para mamuno sa lahat ng commander. Opo. Bagamat ikaw ang nagpapatakbo ng BCT4 o BCT3, yung television station ninyo. Opo. Wala lang ibang ganong preso na may ganyang pribilehiyo. Ikaw lamang. Opo. Now, But I cannot consider that as a privilege, sir. Halos hindi ko na ho maasikaso ang dalaw ko dahil sa dami ng trabaho ko sa loob. naalala mo rin na ikaw ay tinape ng isang American documentary. Yes, sir. Ano yung documentary na yon? Discovery Channel po. Discovery Channel. Opo. Na unang-una, paano ka na-interview ng Discovery Channel? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na ma-interview ka ng Discovery Channel? It was an instruction, sir. Utos po sa akin ni Direktor Pangilinan na magpa-interview ako sa Discovery Channel. Now, naalala mo ba yung mga pinagsasabi mo doon? Yes, sir. Di ba yung host, tinatanong, bakit napaka big boss ng dating mo? Hindi mo naman dininay doon sa documentary na yon na ikaw talaga ang big boss ng Muntinlupa. Wala po akong binanggit na ganun. Pero may pinakita doon na struktura. Nakita mo yung portion na yon Structure of what, sir? ng hierarchy ng mga preso doon sa documentary na yon. Yes, sir. Naalala ko po yun. At naalala mo, ikaw nasa taas. Yes, sir. Ayaw mo pa rin aminin ikaw pinaka-influential na preso sa Muntinlupa. Naalala ko po yung sagot ko diyan eh.
I am a servant and as a king at the same time. Sinabi ko sa kanya. Hindi niya tanggapin yung pagiging hari ko. Kasi sa totoo lang, ang tawag sa akin yan, Chief Balagong. Okay, Oh. pero ikaw lang ang servant and king sa Muntinlupa, wala nang iba. Depende po yan sa personal na perception. Oo, hindi. Depende po sa personal na Ano perception. naman personal? Ako nagtatanong dito, oo, hindi. Dahil ikay nag-immunity. Nagsabi ka, magsasabi ka ng totoo. Sumagot ka, oo, hindi. Depende po yan sa personal na O, perception. ano namang personal yan? Ano kailangan kong Katulad ko, ma-consider? sinasabi ko po na ako ay servant. Pero ang tingin nyo sa akin ay king. Hindi po tayo matatapos magdiskusyon dito. Dahil ang Okay tingin ko, servant nga, ako ang tanong ko, wala lang ibang ganun na posisyon. Meron po kasi meron po 12 gangs eh. Hindi lang naman po ako nag-iisang gang leader sa loob. Meron kaming 12 gang sa loob na bumubuo dyan sa 14,000 inmates. Okay, okay. Pero inamin mo na nga na lahat sila, hinalal ka, Opo. pinaka-leader. Ngayon, wala ka na bang ibang ginawa para wag ka malipat sa Building 14? Wala naman po akong naisip na ibang paraan kung hindi gumamit ng legal actions. Hindi mo naalala na nabalita sa periodiko at sa telebisyon, nagkaroon ng 100 plus armed men na tinututulan at pinipigil ang paglipat mo sa Building 14. 100 plus. I'm sorry, sir. Armed men, Armed men. mga preso na pumigil sa paglipat sa iyo sa Building 14. Gusto ko pong i-correct yan. Ayun po yung members ng Sige-Sige Commando na nag-file ng petisyon na nakikiusap po sila sa pamanuan ng Bureau of Corrections na kung pwede, bigyan ng pagdadalawang isip yung pagtungkol sa pagpapalipat Kaya sa akin. nga, ang tanong ko, ibig sabihin, hindi ka lang sumulat ng letter to your lawyer. Meron ka rin mga sympathizers na nag-attempt na pigilan ng paglipat sa iyo sa Building 14. Pero- Tama, mali? Tama po. Eh, ba't hindi mo sinabi kanina yon? Hindi ko po alam kung sa ano yung patungkol yung tanong nyo kanina, sir. Ngayon, sinasabi mo na lahat ng mga nagsasabi na ikaw ay nag-utos na magbenta ng droga para sa eleksyon ni Laila de Lima bago ang December raid, lahat sila nagsisinungaling. Opo. Unang-unang tanong, napakadami nila eh. Ilan ba sila? Rodolfo Magleo, Herbert Colanco, Joel Capones, Nonilo Arile, Herman Agojo, Vicente C. Ang bilang ko dyan, 6. Opo. Ang susunod kong tanong, bakit hindi namin papaniwalaan yung 6? Nag-iisa ka lang nagsasabing hindi ikaw nagutos. I'm sorry, sir, pero with all due respect, hindi na po ako magugulat kung 14,000 yung mag-witness against me. Dahil kaya po, ako po ang sinisisi nila kung bakit na-discover ang lahat ng kalokohan sa Bilibid. Ang lahat ng tao dyan masaya. Parang nasanay na sila ron sa mali. Kaya nung lumabas yung tama, ako na ang lahat ng may kasalanan. Pero alam mo, sa sistema ninyo, hiwa-hiwalay naman kayo mga gangs, di ba? Opo. At kayo naman, ang inyong pulisiya dyan, as much as possible, peaceful coexistence, correct? Yes, sir. O hindi ba kapag sila yung nagsinungaling, pwedeng ito'y maging hudyat para magkaroon na naman ng labanan sa loob? Yes, sir. Ganon din po kalinaw na sa simpleng basketball game, nagkakaroon ng riot. Can you imagine, uutusan ko yung leader na isang gang para magbenta Pwede ng ba shabu? sagutin mo ako? Yes, sir. Sinasagot ko po. Yes, pwede. Na kapag sila'y nagparatang ng kasinungalingan na gaya nito, na magiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng pananagutan, posible ito magsimula na naman ang gulo sa loob. Opo. Ang sinasabi Gentlemen, mo, may I just interrupt? Please manage your emotions, please, so that we will be able to handle this more properly. Thank my you. emotions are very much handled, Mr. Chair. I'm just using my legal voice. For the record. Please proceed. As Attorney Ferdinand Topacio can attest to, because we have been on opposite sides so many times. So, ang sinasabi mo, yung 6 na yon, nagsisinungaling, bagamat alam nila na pwedeng maging mitsa ito ng pagkakagulo na naman sa Muntinlupa. Yes, sir. Now, isa-isahin natin. Joel Capones. Ipinatawag ako ng Disyembre 2013 ni JB. Pinatawag uli ako ng 2014. At ang sinasabi nila rito, pinilit mo silang mangalakal ng droga para sa kampanya ni Secretary de Lima. Anong personal na dahilan para magsinungaling itong Joel Capones? Your Honor, personal na opinion ko po ito. Sige-sige siya, ha? Opo. Sige-sige. Sputnik At sinabi mo na, Sputnik po.
Oo, sinabi mo na itong sige-sige, sila rin yung nag-organize ng 100 armed men para tigilin yung lipat mo Your sa Honor- Building 14. Your Honor, I'm sorry. Sige-sige Sputnik at sige-sige Komando, magkaiba po yan. Oh, ano naman ang dahilan niya para magsinungaling? Your Honor, kasama po siya sa Bilibid 19. Ako po ang sinisisi niya kung bakit sila nalipat sa NBI. So kung ganyan ang dahilan mo, sasabihin mo na lahat ng 19 na nailipat, ikaw talaga ang sisisihin. Yes, maybe sir. Pero di ba totoo naman ang sinabi nila? Nung nalipat sila sa NBI, nag-isa ka ng mga lakal ng droga matapos ang December 2014 raid. Tama naman yun, di ba? No sir. Bakit? Sino pa? Meron pong 300 na Chinese na nandyan sa Bilibid. Okay. Oo. So let me rephrase my question. Hindi ba tama naman nung matapos sila malipat, ikaw na lang ang natalaga, di umano, ni Secretary De Lima para mga lakal ng droga para makaraise ng pondo para sa kanya? On the later part po sir, na-realize ko yan. Okay. So, hindi mali ang lahat ng sinasabi nila rito. Yung 6 na Hindi. tumistigo laban sa'yo. Sir, hindi ko po sinasabing mali lahat ng sinasabi nila. So, Sinasabi okay. ko merong mali sa sinasabi nila. So, okay. Ang mali lang dito kay Joel Capones, dinideny mo na ikaw ang nagsabing mangalakal siya ng droga para kay Laila De Lima. Yes, Your Honor. Okay. At ang sinasabi mo nga ang dahilan dahil napalipat siya Yes, Your Honor. noong December. Ganyan din ang sasabihin mo kay Nonilo Arile dahil ang sabi nila, hindi pala ito. Itong Nonilo Arile, sinasabi Yes, mo Your rin Honor. nagsisinungaling to. Pangit man sabihin, no? Parang crazy guy ho yan eh. Sa amin sa Maximum, may ganun ang turing sa kanya eh. Pero alam mo bang asset siya? Hindi rin po. Totoong asset siya ng kapulisan. Hindi po. Ngayong alam mo na, tingin mo magsisinungaling pa rin ang isang asset, Maybe, sir. pero hindi ka sigurado ngayon kung nagsisinungaling siya. But I'm sure biased. Bias, hindi nagsisinungaling. Hindi po. Pag biased... Thank you. Yes, sir. Yes, Your Honor. Aguho. Sabi nila rito, lahat ng may kasong sangkot sa droga sa loob ng Bilibid ay nilalapitan ni JB Sebastian para maging tauhan niya at tumulong sa pagbebenta ng droga. Sinungaling o hindi? Sinungaling po. Bakit naman magsisinungaling itong Herman Agoho? Member po siya ng Batang City Jail at dinatnan ko na po siya sa maximum security compound as Herman Agoho na. Kumbaga, drug lord na yan bago ako dumating ng 2009. Now, sinabi rin nila dito na merong account na pinagdidepositohan ka eh. Yes, sir. Wala kang alam dun sa account na yon. Sa dami po ng account na ginamit namin, hindi ko na po matatandaan. So, okay. Ang sinasabi mo, hindi mo dinideny Wala na posibleng ikaw ang naggamit Yes, sir. nito account nito. Yes, sir. Madami lang kasi ang account Yes, sir. na sinabi mo. So, Oh. hindi mo pwedeng sabihin na nagsisinungaling dito si Herman Agoho. Opo. Now, yung account na sinabi ni Nonilo Arile, Possible din po. Coco Jewelry Shop. That's Alam mo ba possible. yung account na Hindi yan? ko na po matandaan. But Pero that's possible Opo. na ikaw din ang nagbigay niyang account That's na yan. possible. Opo. Okay. Ay, hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo lang ay nagsisinungaling sila dahil hindi mo sila linapitan. Pero ngayon, sinasabi mo, tama rin na yung account na pinagdepositohin nila baka nanggaling sa'yo. So, ano bang tama? Ang pinapoint ko lang po, hindi po nanggaling sa akin ng order na magtinda sila ng shabu. In fact, bago ako dumating, nagtitinda na sila. Nililinaw ko rin po, hindi po nanggaling sa akin na inuutusan ko sila magtinda ng shabu para sa kampanya ni Secretary De Lima nung panahon na yan. Pero may isang nagsabi na hindi talaga siya nangangalakal ng shabu hanggang hingan mo siya na siya nga ay mangalakal. Unang-una, bago mo sagutin yun, no? Itong Rodolfo Magleo, kilala mo ba yan? Opo. Gano'ng kalapit sa'yo si Magleo? Ang istorya po ni Sir Magleo. Gano'ng kalapit sa'yo? Hindi ko tinatanong ang istorya. Hindi po malapit sa akin. Bakit sasabihin niya confident ka niya? Ewan ko po sa Confident kanya. mo Hindi ko siya. po alam sa kanya kung bakit niya sinabi yan. Hindi ba totoo na ikay gumagawa ng relasyon sa mga pulis na nakakulong dahil kailangan mo rin yan? Explain ko po, sir. Pwede po mag-explain. Oo, hindi. Hindi po. Kailangan ko kung pwede po mag-explain. Tinatanong ko lang po, Sir Ano Honor. na yung explanation mo? Ganito po. Madalas po ako mapagatusan ng superintendents. Kasi po si Magleo, isa yan sa member ng Gino Y. Ilocano na dating assistant commander. Gumawa siya ng parang coup attempt. Nagplanted siya ng sumpak at saka baril kay Noel Martinez na isa ring witness ng DOJ.
So, ipinalipat po siya sa medium at wala pong gustong tumanggap sa kanya. Kinausap po ako ng Superintendent Reyes na tanggapin ko raw si Magleo dahil wala nang gustong tumanggap. Kaya tinanggap ko po sa gang ko. Ganong kadalas mo kasama itong si Rodolfo Magleo? Very seldom, sir. Now, itong si Herbert Colanco, hindi mo talaga kaibigan to? Kaibigan ko matalik. Oh, bakit naman magsisinungaling sa'yo, laban sa'yo itong si Colanco kung kaibigan mong matalik? Gagawain kaibigan ba yun? Ayaw kita kaibigan. Nung una po, magkaibigan kami matalik, sir. Nung una, kailan kayo nagkaaway? Na meron pong hindi pagkakaintindihan, inisip niya na nilinlang ko siya kasi po nung 3 or 5 days bago umalis si OIC Ragos, inappoint siya as the overall spokesperson ng Bilibid. Ako po ay nakiusap kay OIC Ragos at sinabi ko, sir, alam ko po na medyo hindi masyadong mataas yung pinag-aralan ni Ampang. Baka po pwede pong ako na mag-represent no sa side ko, sa presidio. The following day, nagbigay po ng revocation order ang Bureau of Corrections. Nire-revoke yung order kay Ampang na siya maging overall spokesperson. At inisip po niya na ako ang nagpadala ng papel at pinapirma ko siya sa papel at nilinlang ko siya. So, teka muna, alam ko wala na akong oras pero kailangan kong tanungin to. So, tama naman yung Thanks sinabi for ni... reminding the committee that you don't have any more time. Mr. Chair, one last question. Mr. Chair, considering the interpolation of Congressman Harry is very vital, I am giving me my first round allotted to me so that he can continue. You have 3 minutes. 3 minutes. Haba naman nun. Okay. 1 minute na lang. Okay. Pwede na? So, totoo yung sinabi ni... Yes, Mr. Chair. Totoo yung sinabi ni Colanco na talagang nagkaroon kayo ng hidwaan dahil nga nahati yung Opo. Muntinlupa. Yes, sir. Sa yung presidio at yung sa kabila sa Yes, kanya. Your Honor. Now, ilang beses muli kayo nagkita ni Laila de Lima, ni Secretary Laila de Lima? 7 to 8 times, Your Honor. 7 to 8 times. Pero, inamin mo rin na kinausap mo si Sandra Cam. Yes, Your Honor. Bakit sabi ni Sandra Cam, ang sabi mo, mas marami? Minimum 14. Hindi po. Hindi po. Okay. Miss Sandra Cam, ilang beses niya sinabi? Sabi niya sa akin, 8 to 12 times. Di ba yun ang sabi mo, JB? Yes po, natagundang po. O, ano, paano na yan? Nagsinungaling ka na naman ngayon. Hindi po. Nabanggit po yung 8 eh. Ano pang ang hindi ba totoo na kaya mo dinideny ang malahat ng involvement mo bagong Disyembre dahil ayaw mong isipin ng taong bayan? Ikaw talaga ang utak at ikaw talaga ang kadahilanan kung paano naka-raise ng pondo si Secretary Laila de Lima sa pamamagitan ng pagkakalakal ng pinagbabawal na gamot maski pa bago ang Disyembre Hindi po. ng Your Honor, 2014. sinasabi ko lang po ang totoo. No further questions.